Hello everyone! Nandito naman tayo sa aking YouTube channel. Ito ngayon yung mga ano natin. Kung nakikita nyo sa likod, yung mga collection natin. So meron pa tayo ditong yung hindi pa natin nabibuild na mga tatlo pa yata yun eh. Pati itong apat na to, ito, nabuild na natin yan. Nakita nyo sa vlog natin. Tapos meron pa tayong dalawa. Itong susunod natin itong Plus Arrow na MA chassis. Yan. Ang chassis nito tsaka yung makina nito nasa gitna. Bali siya, double pinion. Yan. Ito yung next natin i-build ngayon. Teka, samahan nyo ako. Let's go! Ito na guys, yung natin, i-build natin ngayon na B-Max. Ito yung MA Power Specs na Plus Arrow na starter pack. Ang pala nito guys, yung motor nito double pinion. Ayan siya. Tapos ito yung front RP plates niya, kasama siya kasi starter pack to. Tapos may underguard sa front. Tapos yung super hard tire, itong niya, yung gulong kasama na yan para. Tapos tsaka yung FRP sa likod, ayan. Tsaka yung brakes. Ito yung brakes yan. Tsaka yung mass damper. Ito yung mga kasama dyan. Ayan. Ito yung motor. Yung tire na hard tire. Yung sa damper. Tapos yung harap sa brake. Sa harap na FRP. Yung sa front. Tapos yung sa likod. Tapos ito yung brake dun sa likod. So ang pala nito guys, ang item number pala nito is 18647. Yan. Scale 132, mini 4-wheel drive Pro Series. Yan guys. Ang pala nito guys, made in Japan. Yan, made in Japan siya. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Start na natin i-build ang ating Plus Arrow. Yan guys. Yung Plus Arrow natin. Ito yung crowl. Ayan, crowl niya yung sa taas. Tapos ito yung decals niya. Lagyan mo natin dito. Ayan. Tapos ang pala nito guys, nabili natin to kay Tamiya Underground. Yan, shout out kay Tamiya Underground. Doon ko to nabili na 1,100. Nung pumunta ako doon sa sa Wilcon. Sa may Visayas Avenue. Ito yung mga plates. Ito, dalawang plates. Ito kasama sa starter pack. Ilabas natin para mamaya medyo mabilis tayong gumawa. Yung dalawang plates. Tapos yung sa may brake. Ayan, tapos yung damper, tapos yung sa may stabilizer na lock. Ayan. Tapos may kasamang rings na Tapos ito yung mga brakes na pad. Okay. Lagyan natin doon. Tapos may kasamang grease. Ito guys yung sa may cover ng battery, sa may engine. Ayan, sabahan. Ito yung yung lock at saka yung ng battery terminal. Sa may lagay ng battery terminal. So, tapos ito yung chassis. Chassis niya. Ayan dito. Dual pinion siya. Sa gitna yung makina niya. Okay. Tapos ito yung sa brakes sa likod. Tapos ito yung hard tire siya, ayan matigas para hindi siya pag nagja-jump steady siya Tapos ito yung sa harap, yung sa brake sa harap. Okay? Siyempre ito yung mga gear, saka yung mga pinion. Ayan. Ito yung battery terminal. Okay? Ayan guys. Tapos ito yung mga screw saka mga shaft. Okay.
Tapos ito yung axle sa tire. Tapos ito yung kasamang motor niya, yung Tortune 2. Tapos ito yung mags. Siyempre nandiyan pa rin yung service manual. Ayan, paano ibuo ang ating mini 4-wheel drive. Okay. Tapos ito yung mga manual na to, guys. So mag-start na tayong i-build natin yung B-Max natin na starter pack. So ang ilalagay pa natin rollers 19mm at saka 9mm. Kasi may spare tayo ditong 19mm na violet. So guys, 19mm natin. Tapos at saka yung 9mm sa harap. Ayan. Ito yung ilalagay natin rollers nya. Okay. Ito hindi na siya masyadong magastos kasi meron na tayong spare ng mga rollers. Kasi ang rollers nya kasama nya yung yung plastic. Ayan, standard type. Ayan. So ayun guys, tatanggalin na natin yung mga parts natin na i-build natin dito sa ating Tamiya Mini 4-wheel drive para mabilis tayo ayan. Wala yung pinaka niya, yung sa may body, yung cover sa may battery tsaka sa motor niya. Kasama rin dyan yung yung switch and off. Ayan. Tapos sabay na natin yung mga gulong, yung tire at saka yung wheel rim niya para malagay na natin kaagad yung natin. Set up na natin mabuti. Ayan. Medyo madali lang to guys, yung natin. Hindi kayo mahirapan lalo pag sa may manual din kayo na manual. Ayan. So ayan, lagay na natin yung yung sa may hub niya para sa bearing. Tapos ito kasi guys, wala siyang walang propeller shaft to Bali ang lalagay lang natin dito pagkalagay natin ng mga gulong niya at saka yung axle lang. Tapos yung kasi nito, yung motor nito nasa gitna. Dual pinion kasi yung natin kaya wala na siyang propeller shaft. Kaya pag nilagay mo yung dalawang axle yung sa gulong, ayan. Ang yan sa gitna na lang. Ilaan mo yung mga gear sa gitna para yun ang mag-aano sa may battery niya. Diba? Napaka unique na itong Tamiya na to na yung MA chassis na to. Hindi siya katulad ng yung front na engine tsaka yung sa likod na engine may propeller shaft. Ito naman kasi nasa gitna siya, kaya ang tawag ito ay double pinion. Yung motor iba, yung motor niya kasi iba, kaya may dual pinion. Ayun guys, nailagay na natin yung mga gulong. So far so good, okay naman siya. So ilalagay na natin double pinion niya sa motor. Ayan guys, para ma-test natin mamaya itong ating mini 4-wheel drive. To guys, pati pangalawang build ko ng ganito na na MA chassis na to, kaya medyo hindi na tayo nahihirapan. So mag-start na tayo, ilalagay yung mga tune-up parts nya, yung FRP na front. Ayan. Tapos medyo mahirap siyang i-screw kasi bago pa, mahigpit pa yung mga dito guys. May nagka-problema tayo dun sa likod, yung FRP niya sa likod. Yung pagkabukong ganyan, ang problema niyan, nagkamali tayo ng kasi 19 yung ilalagay natin na roller sa likod. Masyado siyang maluwag. Bawal sa mini 4-wheel drive yung kasi hindi siya kasi sa box ng ng Tamiya. Kaya in-adjust natin ng FRP sa likod, binago natin. Ayan, medyo okay na siya. Kasi pag nag-race ka ng Tamiya, meron silang pang test ng yung tawag ng
yung width, yung length, at saka yung overall ano niya, yung height yun ng Tamiya. Pag hindi mo nasunod yung tatlo, yung DQ ka, disqualified yung sasakyan mo. Kaya binago natin yung setup niya sa likod para ano natin. So ang wala lang na ito guys, yung ano niya, yung side damper. Wala tayong nabili, wala tayong stock. Pero madali na lang yung pag ano, nakakita tayong available na stock dito sa ano, sa Saudi. Sa Saudi kasi walang race ng Tamiya eh. Pero sa Dubai meron. Dito kasi wala eh. Kaya kung meron dito, sana makakapag-race tayo. Siguro nakikita naman yung mga binibuild natin. Hindi natin naman natetest. Kaya pag nagbabakasyon tayo, doon natin sinusubukan sa racetrack ng Brickyard at saka sa Tamiya Underground. So guys, pag magbakasyon tayo, doon yung makikita niya na iseset yung mga sinetat natin sa sasakyan. Ma-test drive natin doon kung good ba o hindi, para mabago natin yung setup uli. Diba? Sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. Ang pagbibuild niya itong MA powered spec na to ng Blast Arrow. As of now, naka 4,200 subscriber na tayo. Mayroon pa rin naniniwala sa ating mga content so far, so good naman. I hope nag-enjoy kayo dito sa vlog natin ngayon ng tune-up parts ng MA chassis na starter pack. Yan. Diba, ang ganda, solid. Yan guys, medyo siya, mahina na yung battery nilagay natin, kaya medyo siya, mabagal. Okay, dito na matatapos yung video natin. Ating build natin na Tamiya. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. God bless you all. Peace.